Ayun. Ayun. Alright! Magandang umaga po. Ayan. Magandang araw, partner. War! War! Ano bang magandang naidudulot ng gera, partner? Di ba nothing? Nothing. Nothing araw. Wow, may pasample. Magigising ka talaga sa boses ni Gar. Oo, Ayan. diba? Ay, nako, paring Daniel, sa next time na lang kita papakapihin na dahil meron pang war. Alam mo, naalala ko yung nung nabanggit yung music, yung war. Naalala ko yung mga kwentuhan ninyo, parang ready na kayo dun sa mga senaryo, di ba? Oo nga Pero di eh. na natin itidetalye. Di natin. Pero partner, alam mo kung ano yung naging realization ko sa nangyayaring sigalot sa ibang bansa? Lalo na dyan sa Middle East. Lalo yung mga, syempre, mga kapamilya natin, kamag-anak nating OFWs. Ang daming Pilipino, Ang syempre, daming Pilipino. na OFW sa Middle East. Ang na-realize ko dyan, mas takot ang mga overseas Filipino workers sa minimum wage dito sa Pilipinas kaysa sa gera doon. Dun sa risk, no? Oo. Kasi alam naman natin na yung Middle East parang prone siya lagi sa Sa gera, tension, sa gera. tension. Oo. Pero yun nga, yung Pero mga ayun, kababayan natin, ayaw umuwi, yung iba. Tsaka nakikipagsapalaran talaga sila ron kasi nga mahirap din naman ang Mahirap buhay dito sa Pilipinas. Siguro pakaramdam nila mas mamamatay sila dito Oo, dahil oo. sa sa Gutom. Gutom. Sa Ay gutom, nako, wag ay. naman sana. Pero Kasi kung hindi sila magtatrabaho doon, wala rin kakainin yung pamilya nila. ayun diba? naman, ayun din. Syempre yun na yung kanilang instinct, kung ano ba mas pipiliin nila, 'di ba? Syempre, isasakripisyo na nila yung kanilang sarili para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, ano. At partner, marami na may panic buying na Doon sa Middle East. dito din sa Dito din Pilipinas. sa Pilipinas, May mga- parang doon sa Oo. posibleng epekto. May mga kaibigan tayo nagkukwento sa akin na maagang nag-grocery na at dahil nga ang taas ng presyo ng gasolina. Lalo na yung gasolina. Parang yun nga yung usapan namin lagi ni pare ko. Parang Daryl. Na tataas na yung presyo ng gasolina. Oo. Imagine 10 pesos yung Oo. posibleng itaas. Di ba? Mahigit. What is happening? Di ba? What's happening? Kaya nga pagka hindi naman porke gasolina pinag-usapan natin yung mga may sasakyan lang ang may concern kasi kapag tumaas ang gasolina, lahat apektado. Transport sector, Yan. mga commuter. Oo. Ayun. At yung mga produkto at serbisyo kasi Deliveries. syempre, kasama syempre. yan sa mga Logistics, diba? expenses nila yung delivery at mga gasolina. Kaya kung ikaw, pare ko, kung makakausap mo yung mga world leaders, ano yung mensahe mo sa kanila? Ambassador. Ambassador Jel. English ba? Hindi na. ba? Sila na bahala mag-translate na. Kung meron man ako ipaparating sa kanila, dear Uy. world leaders, Yeah. sana ngayong Pasko. Hindi, walang magandang may dudulot ang gera at sana madaan nila sa usapan dahil maraming inosente na tao sa mundo ang maaapektuhan, madadamay. Oo. Ako naman, ang mensahe ko isang tabi po muna yung pagiging gahaman, 'di ba? Yun yung parang naging root talaga nung Sigalotek. Parang bigayan. Ayan. Tama, oo. At Love. Love is Love joy hope. Love your hope. At saka wag masyadong paranoid. Baka naman yung iba advance lang mag-isip yun, magsisimula na agad. At saka ito pa, yung sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nila na merong OFW, yung mga may kamag-anak na OFW, siguruhin po ninyo yung mga balitang lumalabas o yung mga nakakalap na yung impormasyon, totoo. Di ba? Minsan parang yun yung nagdudulot ng panic sa mga Pilipino sa ngayon, mga- yung mga fake news, parang kumbaga clickbait, ganyan. May mga videos na lumalabas na hindi naman pala nangyayari ngayon, Oo nga. nung mga nakaraan pa. Oo. Yung iba AI pala. Kahit ako minsan na-amaze ako sa mga AI kasi parang totoo talaga. Oo, pero sana magamit sa tama yung AI. Oo. May isa nga nag-trending partner na ito totoo OFW na parang nasa isang video call siya or Zoom ba yun at biglang may sumabog. Pero matagal na pala yun. Oo. Parang 2020 pa yun. Ayun. Oo, akala nila ngayon. Oo. Kaya kailangan verify lagi. Oo, wag Check agad yung maniwala. kung credible ba yung sites na pinaglabasan ng information. Tama. Kaya dito sa DWIC, dito lang, walang fake news. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng Okay, tama. Extra. Tapos na pala. Kaya ayan po mga kaibigan. Ay!
Ay, Ayan. play- Pakinggan natin yung music. Ayan. Ayan, ang music. Nasa music natin, War. War is good for. Absolutely nothing, ha? Okay. Oh. Ayan! Sa ngalan po ni Daryl Justin, kami po ang inyong mga kasama ngayong Friday, John Rees Galata. At ako naman po si Angelo Bainyo. Pino Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po ang headline sa Pinoy Gising ngayong March 6, 2026. Thank God it's Friday. Inflation rate ng bansa nitong Pebrero bumilis ayon sa PSA. Pino Gising! Oil companies handang tumalima sa utay-utay na dagdag presyo sa langis. Pino Gising! Kopya ng impeachment complaint na ipadala na sa tanggapan ni VP Sara. Pino Gising! Balita sa ibayong dagat, China isinusulong ang pagtataguyod ng childbirth-friendly society. Pino Gising! Sa balitang pampalakasan, Carl Eldrew Yulo pasok na sa finals ng Gymnastics World Cup. Pino Gising! At sa ating NBI, naku, bawal ito. Walang pahintulot na pag-connect ng kapitbahay mo sa wifi nyo. Nako, alamin natin ang kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pino Gising! Sa isa pang segment, totoo nga ba na may mga relasyon na binubuo hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot maiwan? Tara, let's prove it! Pino Gising! At sa ating Factor Fake, 4-year high school system, ibabalik na ng DepEd sa susunod na school year. Totoo ba yan? Alamin kong Factor Fake. Pino Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Ellen Adarna ibinahagi ang beach getaway kasama sina John Lloyd Cruz, Isabel Santos at mga anak. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Rees Galata. Pinoy Gising! Narito na po ang detalye ng mga balita. Nangunguna sa ating headline, bumilis sa 2.4% ang inflation sa bansa nitong nakaraang Pebrero. Batay sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa inflation rate noong nakalipas na Enero na 2.0% at mas mabilis din kumpara noong Pebrero ng nakaraang taon na 2.1%. Ayon kay Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, nangungunang dahilan sa pagtaas ng inflation nitong Pebrero ang food at non-alcoholic beverages, sinundan ng utility services at restaurants and accommodation services. Dahil dito, naitala ang 2.2% average na inflation rate nitong Enero at Pebrero. Pino Gising! Samantala, kinumpirma ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na bukas ang mga oil company sa pagpapatupad ng staggered fuel price increase na planong ipatupad sa susunod na linggo. Batay sa 3-day trading ng Min of Platts Singapore, posibleng tumaas sa 28 pesos kada litro ng kerosene o gaas at 15 pesos naman kada litro ng diesel at 7 pesos naman sa gasolina. Paglilinaw ng ahensya, sa weekend pa maisasapinal ang presyo ng gasolina at ipatutupad sa Martes sa susunod na linggo. Nagbabala rin si Secretary Garin na sa publiko laban sa pag-iimbak ng fuel products na ani ay maaring makadistort sa presyo ng krudo na maaring ikasira rin ng sistema. Paalala ng kalihim, huwag magpanik dahil batay sa kanilang assessment, hindi issue ang supply ng langis kundi ang presyo lamang nito. Pino Gising! Sa iba pang tampok na balita, ipinadala na ng House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City. Ito'y matapos matukoy ng Justice Committee na sufficient in form and substance ang dalawang reklamo laban kay VP Sara. Sa ilalim ng impeachment procedure, inatasan ng Vice Presidente na sagutin o magsumite ng kanyang verified answer sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang abiso ng komite. Ayon sa Justice Panel, kung hindi makakapagsumite ng sagot ang Vice Presidente sa loob ng itinakdang panahon, ituturong itong pagwawaksi ng kanyang karapatang magsumite ng depensa
at pagtanggi na tugunan at makapagpaliwanag sa mga paratang na nakapaloob sa impeachment complaints. Pinoy Gising! Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang rekomendasyon ng kanyang economic team kaugnay sa planong pagtatapyas sa excise tax ng petroleum products. Paliwanag ni Jose Castro, wala pang tiyak na halaga kung gaano kalaki ang posibleng ibawas sa buwis kahit na nagpahayag na ang Pangulo na tatalakayin niya ito kasama ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Aniya, pag-uusapan muna ni Pangulong Marcos at ng economic team ang posibleng hakbang bago magpasya kung magkano ang magiging bawas sa excise tax. Samantala, nilinaw rin ni Castro na ang hinihiling na dagdag na kapangyarihan ng punong ehekutibo na magpatupad ng naturang hakbang ay pansamantala lamang. Dagdag pa ng Palace official, mahalagang magkaroon ng agarang aksyon ang pamahalaan sa panahon ng krisis upang makatulong sa mga mamamayan, lalo na kung patuloy na tataas ang presyo ng krudo. Pinoy Gising! Diyan lamang po kayo at ang ating oras. Hi! Pinoy Gising na! Alas 4:47 ng umaga, iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising. Medical check-up ni Curly Discaya pinayagan ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa frozen shoulder. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinayagan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang request ng kontratista na si Curly Discaya na makapagpa-check up kahapon dahil sa iniinda sa kanyang balikata. Ayon kay Lacson, wala namang malalang karamdaman kung hindi dahil lang sa frozen shoulder kaya dinala sa ospital ang naturang kontratista na nakadetain sa Senado. Ayon kay Lacson, pinayagan ito dahil outpatient lang naman. Sinabi ng kanyang abogado na sumailalim si Discaya sa MRI procedure pero wala pang nilalabas na resulta. Si Discaya na lamang ang natitira sa detention ng Senado dahil wala pang update sa kanyang pag-apply bilang state witness sa flood control anomalies. Kasama ang kanyang misis na si Sara, sila ang unang nabanggit noong pangalan ni na dating Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez na humingi umano ng 25% na kickback sa mga flood control ng gobyerno. May iba pang congressman silang binanggit sa Blue Ribbon investigation sa flood control scandal pero hanggang ngayon ay hindi pa nila na isusumite sa Senado ang kanilang ledger na manoy naglalaman ng listahan ng mga opisyal ng gobyerno na binigyan nila ng kickback. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! At partner, alamin muna natin ang, Ano yun, partner? mga presyo ng pangunahing Ayun. bilihin. Napapanahon. Nandyan alamin natin mga ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan sa Agora Market Navotas at sa Gulayang Bayan sa Valenzuela. Mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth! Good morning, Mama Beth! Metro Patrol reports! Good morning, Angelo. Good morning, Angelo, and good morning, John Riz. Isang mainit na umaga. Napakainit, maalinsangan kagabi pa lang. Anyway, ang bigas niya sa dalawang palengking binanggit nyo ay 40 hanggang 65 o 40 to 65 pesos per kilo. Ang baboy naman, 350 pa rin ang kilo ng kasim, laman, pigi, giniling. Samantalang 380 pesos ang kilo ng liempo at ang manok 180 hanggang 200. Sa isda naman natin, ang bangus 220 hanggang 340 per kilo, depende sa laki. Ang galunggong Friday 300. Ulo ng maya-maya at ulo ng tanigi 200. Samantalang ang laman ng tanigi at maya-maya ay 240 pang sigang sa misoyan. Ang puset 400, hipon 320 hanggang 600 per kilo, depende sa laki. Ang tilapia 150 to 160, Batangas na yan. Ang tahong 200. Ang bisugo at espada 320 per kilo. Sa gulay naman, ang ating repolyo ay 60 pa rin per kilo. 50 ang pechay, ang bawang 140. Ang sibuyas 100 yung pula, 100 yung puti at yung local naman ay
80. Ang ating siling labuyo, 180 na lang per kilo, samantalang ang patatas, 70. Ang carrots, 120. 160 naman ang kilo ng bell pepper, maging ang chicharo. Ang Baguio beans, 100. Kamatis, 40 hanggang 50. Dahil Friday, ang ating ulam tips ngayon sa mga nangingilin dahil malapit na ang Bawal karne, Kwaresma. Mama Beth. Oo nga. Sa family namin, alam niyo mga anak, pag Friday, wala talaga kaming karne kahit na hindi panahon ng Kwaresma. Every Friday. Ako, Mama Beth, Ngayon ngayon naman, lang. Ngayong Kwaresma lang, Oo. Mama Beth. si Daryl Justin naman, sila naman pag Miyerkules. Kwaresma, Miyerkules pa lang, Oo. pati Biyernes, wala silang meat. So, ito yung ating mga mungkahi na pwede nilang lutuin, may pambili na hindi pa alam kung ano yung uulamin. Pwede sila mag-adobong pusit, ginataang gulay sa tuyong dilis. Ayan, masarap yan. Chop masarap pa suey with chop suey, lagyan niyo ng quail eggs. Kasi pag chop suey, masarap at iba ng baruno ng manok. Pero, pero because it's Friday, pwede mag-quail eggs. Pwede rin kayo magginisang munggo. Yun. Haluan nyo ng tokwa or tinapa. Tapos terno niyan, galunggong na prito. Wala mo ng chicharon, pati baboy, Mama Beth, dun Oo, sa bawal. mundo. Wala muna, anak, kasi Friday ngayon. Haluan mo na ng, masarap yung chicharong baboy sa munggo pag ordinary Friday. Pero ngayong Friday ng Lent. period ng Kwaresma, pwede nilang halawkan ng tokwa or tinapa Yun. yung inyong ginisang munggo. Malit. Lagyan nyo ng malunggay o dahon ng ampalaya. Ayan. Tofu with kangkong in oyster sauce. Napakasarap niyan. Calamares, ito yung puset. Paksiw, sinigang na bangus sa bayabas. Naku, gusto niya ni John Ray sigurado. Tsaka ni Jello. Oo, sarap. Sarap Pritong nun. isda. Ito pa isang klaseng sinigang sa miso sa ulo ng maya-maya o talakitok. Mura naman ang ulo ng isda, 200 lang per kilo. Salsyadong isda o laing at pakbet. Yung pakbet, pwede namang terrohan niyo ng pritong daing o Uy. isda. Diba? Pak na pak, Terro bet na bet. Ay, talagang bet na bet ang mama bet. Ayan. Yun, Para sa training. para sa araw ng Biyernes, para sa Pinoy Gising, Angelo at saka John Reyes, ang inyong Metro Patrol Mama Beth Samson ng DWIC. Nagbabalita ng tama at araw-araw kahit hindi Kwaresma, holiday man o hindi, nagbabudget tayo ng tama mga anak. Back to you. Yun! Gising! Maraming salamat, Maraming Mama salamat, Beth. Mama Beth. Ngayon talaga, kailangan nating mag-budget ng tama. Dahil abangan natin ng magiging lagay ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod na araw. Ngayon, di pa natin mararamdaman kasi bago-bago pa lang yung nangyayaring sigaret Pero dun eh. siguro maghanda-handa na tayo, di ba? Alam naman natin patutunguhan din yan eh. Ayan. At para naman sa ating segment, Ay! walang pahintulot na pag-connect ng kapitbahay mo sa wifi nyo. Aba, talentado! Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Walang pahintulot na pag-connect ng kapitbahay mo sa wifi nyo? Nako, bawal ito! Sa panahon ngayon, hindi na lamang kuryente o tubig ang pinag-aawayan ng magkapitbahay. Dahil pati wifi connection, pinagmumulan na rin ng away. Kaya paano kung tapat kang nagbabayad para sa koneksyon ng internet pero ang iyong kapitbahay ay libre lang na nakikikonek? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Republic Act No. 10175 o ang Anti-Cybercrime Law, isang krimen ang pakikigamit o hindi otorisadong pagkonekta sa wifi o internet ng ibang tao. Ayon sa batas, maaaring reklamo ng cybercrime ang iyong kapitbahay kung gumagamit ito ng paraan para ma-access ang inyong wifi nang walang pahintulot gaya ng pag-hack sa password. Kung hindi naman ng hack pero alam ang password ng iyong wifi at ginamit ito ng walang paalam, maituturing itong theft of service dahil nagbabayad ka ng iyong koneksyon buwan-buwan. Kung maging biktima ng walang pahintulot na koneksyon sa wifi, maaaring magreklamo sa barangay o maaaring magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group o NBI Cybercrime Division. Kaya sa mga magkapitbahay, pribadong pagmamay-ari at hindi libre ang koneksyon sa wifi. Huwag gamitin ang pagkakaibigan para makapang-abuso. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! At para naman sa ating balitang showbiz, Ellen Adarna ibinahagi ang beach getaway kasama nina John Lloyd Cruz, Isabel Santos at mga anak. Alamin natin ang showbiz report.
Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Para sa aking balitang showbiz, nagbakasyon sa Banpulo ang aktres na si Erin Adarna kasama ang kanyang mga anak na sina Elias at Liana, pati ang ama ni Elias na si John Lloyd Cruz at ang kasinta nitong si Isabel Santos. Sa Instagram stories ni Ellen, makikita ang kanilang masayang bonding habang nag-i-enjoy sa puting buhangin ng isla. Ibinahagi rin niya ang ilang video kung saan sakay sila ng isang yate at nagpapalitan sila ng girlfriend ni John Lloyd sa pag-aalaga sa mga bata habang pinapanood ang sunset. Sa isa pang clip, ipinakita naman ni Elias sa kanyang ama ang nahuli nitong alimango habang naliligo sila sa dagat. Kung matatandaan, maayos ang co-parenting setup ni na Ellen at John Lloyd para sa kanilang anak. Noong December 2025, muli rin nagsama ang dalawa kasama si Isabel sa piano recital ni Elias. At iyan aking balitang showbiz para sa Pino Metodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Ang ating oras alas 5 ng umaga. Tuloy-tuloy na balitaan, susunod na. Muli ang headline sa Pinoy Gising ngayong March 6, 2026, araw po ng Biyernes. Pinoy Gising. Inflation rate ng bansa muling bumilis. Pinoy Gising. Oil companies handang magpatupad ng utay-utay na dagdag presyo sa langis. Pinoy Gising. Kopya ng impeachment complaint na ipadala na sa tanggapan ni VP Sara. Pinoy Gising. China, isinusulong ang pagtataguyod ng childbirth-friendly society. Pinoy Gising. Balitang pampalakasan, Carl Eldrew Yulo pasok na sa finals ng Gymnastics World Cup. Pinoy Gising. At sa ating Let's Prove It, totoo nga ba na may mga relasyon na binubuo hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot maiwan? Pinoy Gising. At sa isa pang segment, 4-year high school system. Ibabalik na ng DepEd sa susunod na school year. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising. At sa mundo ng showbiz, Park Bomb ng 21, inakusahan ang kamiyembro na si Sandara Park na gumagamit ng droga. Nako. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising. At para sa iba pang detalye ng mga balita, suportado ng Tingog Party List ang hiling na emergency power ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso para suspendehin ang excise tax sa produktong petrolyo. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, nararapat lamang na seryosong pag-aralan ang naturang hakbang habang kumikilos ang pamahalaan upang maibsan ang agarang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo at mapagaan ang pinansyal na pasanin ng mga Pilipino. Binigyang diin din ng Tingog Party List na patuloy nilang sinusuportahan ang mga polisiyang magpoprotekta sa mga pamilyang Pilipino, partikular sa mga manggagawa at iba pang sektor. Pinoy Gising. Malamig si Senate Committee on Energy Vice Chairman Sherwin Gatchalian sa mungkahing bigyan ng dagdag kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bawasan ang excise tax sa petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Aminado si Senator Gatchalian na bagaman bukas siya sa hirit na bigyan ng karagdagang kapangyarihan ng Pangulo, dapat na maging last resort lamang ang pagtapyas sa excise tax sa langis. Ipinaliwanag ng mambabatas na magkakaroon ng negatibong epekto lalo na sa ekonomiya kung babawasan ang buwis sa langis at malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. Bukas ako, pero ang aking magiging pananaw dyan ay last resort na yan. Hindi pwedeng gamitin basta-basta dahil malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. 150 billion a year ang mawawala. Kahit na isang buwan yan, kahit na sabihin na natin isang buwan is 15 billion pa rin. No? Malaki pa rin ang mawawala. Hindi barya yung mawawala. Samantala, pabor si Senator Gatchalian sa panukalang bumuo ng task force na magmo-monitor sa supply at presyo ng krudo sa bansa.
Importante yung task force dahil dugtong-dugtong yung problema natin ngayon, lalo na pagdating sa langis. Importante na nagko-coordinate ngayon yung mga ahensya at mabilisan kasi minsan mabagal no? Usap lang, walang nangyari. For example, yung Pantawid Pasada, dapat nakakasana yan at ready na to mobilize. Pangalawa, yung supply natin ng langis, dapat pinag-aaralan mabuti. Actually, ang problema nung una, yung supply hindi yung presyo Yan ang tinig ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, naniniwala si Senador Francis Cheese Escudero na mas epektibo kung bibigyan ng permanenteng kapangyarihan ang Pangulo para suspendehin ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Senador Escudero, hindi na kailangang hintayin na tuwing magkakaroon ng krisis sa langis ay dudulog pa ang Pangulo sa Kongreso para mabigyan ng puder na matugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Aniya, dapat mayroong batas na otomatikong magkakaloob ng naturang ang kapangyarihan sa Pangulo. Dahil dito, isinusulong ni Senador Escudero ang pag-amyenda sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law para mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspendehin o ibaba ang excise tax at value-added tax sa langis kapag lumampas ang global oil prices sa benchmark assumption para sa Dubai crude na itinakda ng Budget of Expenditures and Sources of Financing. Binigyang diin ni Senador Escudero na kailangan ng malawak na amendment sa TRAIN Law para matiyak ang mabilis na aksyon ng gobyerno para matulungan ang mga consumers sa panahon na may kasalatan sa supply ng langis dahil sa mga gyera. Pinoy Gising! Samantala, isinusulong ni na Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano ang Senate Bill number 1927 sa ilalim ng Section 148 ng National Revenue Code of 1997 na naglalayong payagan ang automatic suspension o pagbawas ng excise tax sa gasolina at iba pang produktong petrolyo. Bunsod ito na nakaambang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng lumalalang tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng panukala, maaari maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon ng Development Budget Committee upang suspindihin o bawasan ang excise tax at langis kung umabot o lumampas sa $80 kada bariles ang average price ng Dubai crude oil base sa mean of Platts Singapore sa loob ng isang buwan. Nilinaw naman ng mga mamabatas na otomatikong matatapos ang suspensyon o pagbabawas kapag tuluyan ng nawala ang nasabing kondisyon. Pinoy Gising! Tiniyak naman ng Department of Agriculture na mananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng pinangangambahang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, sapat ang supply ng agri-commodities sa bansa, lalo na ang bigas. Paliwanag ni Asik de Mesa, karamihan ng mga inaasahang imported na supply ng bigas ay dumating na at mataas din ang inaasahang supply na magmumula sa lokal na produksyon. Tinukoy rin ng DA official na iba-iba ang pinanggagalingan ng inaangkat na bigas ng Pilipinas, kabilang ang Vietnam, Myanmar at Cambodia na malayo sa gitnang silangan. Maging ang supply anya ng iba pang imported goods ay hindi nakikitang ng DA na maapektuhan sa ngayon, lalo na karamihan sa mga gulay at karne ay nagmumula sa Amerika at Europa. Gayunman, aminado ang DA na maaaring makaapekto ang sigalot pagdating sa presyo sa pamilihan. Pinoy Gising! Magpapatupad na ang Department of Agriculture ng mga hakbang para makatipid sa konsumo ng kuryente at krudo sa gitna ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, ipatutupad ang energy conservation measures hanggang sa mga regional field office. Ikinukonsidera rin ng ahensya ang posibleng work from home arrangement sakaling tumagal ang problema sa presyo ng langis. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang administrasyon sa posibleng 4-day work week sa mga tanggapan ng pamahalaan bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Pinoy Gising! Hinimok ni Senador Joel Villanueva ang pamahalaan at mga pribadong sektor na palawakin ang pagpapatupad ng work from home arrangement at iba pang flexible work schemes. Ayon kay Senador Villanueva, na principal author at sponsor ng work from home law
Ang naturang batas ay isang praktikal na paraan para mabawasan ang konsumo ng publiko sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Giit ng senador, bukod sa work from home schemes, maaari ring magpatupad ng iba pang alternative work arrangements para makaiwas sa commuting demand ang mga empleyado tulad ng hybrid work setups, compressed work weeks, staggered working hours at flexible schedules. Pinoy Gising! Samantala ay alamin naman natin, partner, ang weather update mula sa ating Pag-asa weather specialist kay Miss Lori De La Cruz. Ma'am Lori. Good morning sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Patuloy na mga karanas ng mga mahihilang pagbuhos ng ulan ang Batanes at Bubuyan Islands dahil sa epekto ng amihan. Gayon din ay posible rin ang mga pag-ulan o isolated na may hilang pag-ulan sa mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte dahil din po sa amihan. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms or mga daglian at isolated o pulong mga pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi. Wala rin po tayong inaasahang bagyo in the next 2 to 3 days. Ang inaasahan nating temperatura o ang heat index na pwede maranasan dito sa Metro Manila sa araw na ito, pwede pong umabot hanggang sa 37 degrees Celsius. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil pwede po ito magdulot o mag-cause ng heat stress kapag matagal ang exposure sa ganito klaseng init ng panahon. Yan muna ang itas mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Maraming salamat po, Miss Lori De La Cruz. Samantala, balik Pilipinas na ngayong araw ang halos 300 Pilipinong apektado ng tensyon sa Middle East. Dumating sa bansa ang unang batch ng repatriated OFWs sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City mula Dubai. Ayon sa Department of Migrant Workers, ilan sa mga umuwi ay pinayuhan ng kanilang mga employer na bumalik muna dito sa bansa para sa kanilang kaligtasan, habang ang iba naman ay natapos na ang kontrata at ang iba naman ay umuwi para sa personal na dahilan o tuluyan ng mananatili sa Pilipinas. Makakatanggap naman ang mga umuwing OFW ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan at ilang assistance mula sa national government agencies. Pinoy Gising! Pag-aaralan ng Philippine National Police ang posibleng paggamit ng kanilang mga tauhan ng electric vehicle bilang alternatibo sa mga kasalukuyang Police Patrol Mobile. Ito'y kasunod ng pangamba sa patuloy na pagtaas ng presyo at pagkaantala sa supply ng mga produktong petrolyo sa bansa, bunsod ng tumitinding sigalot sa Middle East. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsaliksik ng mga pangmatagalang solusyon para matiyak na hindi maantala ang serbisyo publiko habang tinutugunan ng mga hamon sa pambansang enerhiya. Pinoy Gising! Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 5 ng morning, tanggap na tayo ng sunod-sunod na report. Magiging sanction ni Congressman Bong Suntay ipinauubaya na sa House Ethics Committee. Detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Ipinaubaya na ni Justice Committee Vice Chairperson Isabel Maria Zamora sa House Committee on Ethics and Privileges ang pasya kung ano ang magiging sanction o nararapat na disciplinary action na ipapataw kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay matapos ang kanyang naging sexist remarks sa naganap na impeachment proceedings. Sa ambush interview, sinabi ni Zamora na tiwala siya sa kakayahan ng komite na suriin at pagpasyahan ang mga reklamong inihain laban kay Suntay na may tuturing na offensive. Para kay Zamora, hindi niya inaasahan na maririnig ang ganoong pahayag mula sa kanyang kapwa mambabatas. Bagamat ipinaliwanag ni Suntay na ginamit lamang niya ang pahayag sa aktres na si Ann Curtis bilang analogy upang ipunto ang kanyang depensa sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni Zamora na ang imagination ni Suntay
ay hindi angkop at nararapat lamang na siya ay panagutin at iginiit ang karapatan ng mga kababaihan. Samantala ayon naman kay Makabayan Coalition President Liza Masa, kabilang sa mga posibleng kaparusahan na maaaring ipataw sa mambabatas ay multa, suspension at community service. Anya malinaw na nilabag ng mambabatas ang Safe Spaces Act, Violence Against Women and Children's Act at ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balita naman mula sa ating Metro Patrol. Caloocan City Hall, pinailawan ng lila bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. Ang detalye ng balita mula kay Mama Beth Samson. Pinailawan ng Caloocan City Hall ng kulay lila o violet or purple bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. Sa lungsod ng Caloocan, patuloy na pahahalagahan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng mga programa na mangangalaga sa kanilang kalusugan, magbibigay ng pantay at sapat na oportunidad at poprotektahan ang kanilang karapatan at kaligtasan sa ilalim ng pamumuno ni City Mayor Diel Gonzalo Along Malapitan. Kumakatawan ng display sa solidarity, empowerment at recognition sa mga ibinahagi ng mga kababaihan ng lungsod sa bansa. Magkakaroon ng mga kaganapan ng lungsod mula March 6 hanggang March 28, 2026 na tampok ang Community Outreach North Serbisyo para kay Juana. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, dalawang akusado timbog sa magkahiwalay na warrant operation sa Valenzuela. Detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Pinaiking pa ng Northern Police District ang kampanya laban sa mga wanted na individual sa Caba area matapos maaresto ang dalawang akusado sa magkahiwalay na operasyon sa Valenzuela City. Sa ulat ni Police Colonel Joseph Talento, inaresto ng mga operatibo ng District Special Operation Unit ang isang 43 anyos na negosyante sa Barangay Pasolo. Ito'y sangkot umano sa kasong robbery kung saan perasahan pinasok at nangulimbat sa isang pribadong building. Ang warrant ay inilabas ng Metropolitan Trial Court para sa pagsisilbi ng sentensya. Nasa kustodiya na ng pulisya ang akusado habang hinihintay ang pagbabalik ng warrant sa korte. Samantalang sa hiwalay na operasyon, naisilbi ang warrant of arrest ng mga tauhan ng Station Intelligence Section ng Valenzuela City Police na pinamumunuan ni Police Captain Mark Bukad. Ito'y laban sa isang 25 anyos na lalaki na kasalukuyang nakadetine sa BJMP Valenzuela City Jail. Nahaharap din ito sa kasong robbery. Naisilbi ang warrant of arrest sa akusado. Base sa dokumentong hawak ng pulis, walang inirekomendang piyansa ang korte laban sa suspect. Sinabi ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Direktor ng MPD, mahigpit ang kanyang direktiba sa 4 na chief of police ng Kamanaba. Napaigtingin ang operasyon laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa kanilang nasasakupan. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat kay Danny Cruz. Samantala, Sambalilong Buntal sa lungsod ng Baliwag, Bulacan, isasalin sa mga kabataang Baliwag. Ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, good morning. Forman ng sasali. Sa mga kabataan sa Baliwag, Bulacan, ang sining ng paglalala ng Sambalilong Buntal sa pamamagitan ng pagsasama sa asignaturang technology and livelihood education at technical vocational livelihood sa Department of Education, Baliwag Division Office. At ito'y pinangunahan ni Philippine Fiber Industry Development Authority Executive Director Ali Atienza. Ang pinagwili ang buntalan sa pangalan sa paaralan na sa Marcelo Ponce National High School
sa lungsod ng Baliwag. At sabay ng pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga kababaihan. Pawang mga guro at mga guro ang sumasailalim sa pagsasanay sa paglalala ng sambalilong buntal upang maituro rin nila sa kanilang 500 mga mag-aaral target na mga ipatutupad ang malawakang plantasyon ng buri sa mga lupang kaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Bulacan upang magkaroon ng sariling pagkukunan ng materyales sa halip na inaangkat pa sa Quezon. Isusulong din ng Philippine Fiber Industry Development Authority na madala ang buntal lahat sa Green Expo 2027 sa Yokohama, Japan. Iba pa rito ang paglalagay nito ng Likhang Pilipino Exhibition Hall ng Department of Trade and Industry. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Kilometer Bulacan. DWIT, ipapatita ang tama. Naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tanggap pa tayo ng IZ Patrol. Salin ni VP Sara maaaring ipasabina ng House Committee on Justice kung hihilingin ng mga resource person. Report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Maaaring ipasubpina ng House Committee on Justice ang lahat ng bank records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro kung hihilingin ng mga resource person. Anya may kapangyarihan ang komite na gumamit ng tinatawag na compulsory process kabilang ang pag-issue ng subpoena juris tecum upang makuha ang mga mahalagang dokumento tulad ng bank records ni VP Sara noong siya ay mayor at vice mayor ng Davao hanggang sa posisyon nito ngayon bilang vice presidente. Ipinaliwanag ni Luistro na may eksepsyon ang bank secrecy law pagdating sa impeachment proceedings dahil dito maaaring obligahin ng komite ang mga bangko na magsumite ng mga kaugnay na dokumento kung kinakailangan sa investigasyon. Matatanda ang bago nagbotohan ang mga miyembro ng komite sa determinasyon ng sufficiency in substance para sa dalawang impeachment complaint, iprinisinta ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na sa loob ng 16 na taon o mula 2008 hanggang 2024, mula 18 million pesos ay tumaas ng 88 million pesos o katumbas ng 378% ang yaman ni Duterte. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga bagong programa ng Aliw Broadcasting Corporation na magpapakilig, magpapaiyak at magbibigay aliw. Aabangan sa Aliw Channel 23. Narito ang special report ni John Riz Calata. Mapapanood at mapakikinggan na sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 ang isang programang magpapakilig at magpapaiyak sa mga viewers at listeners. Ang LDR, Love, Discussions and Reactions, kasama walang iba kundi si Papa Jackson. Ginanap ang contract signing sa City State Center, Pasig City na dinaluhan ni Aliw Broadcasting Corporation President Benji Ramos, Executive Vice President General Manager Attorney Macnilrante, Vice President for Business Development Dennis Antenor Jr. at OIC Station Manager at Special Assistant to the Chairman Antonio Carlos Cabangon. Confident si Papa Jackson na sa pamamagitan ng kanyang moral at ng programang LDR, mapapayuhan niya ang lahat ng henerasyon hinggil sa iba't ibang mga issue, hindi lamang sa love, kundi pati na rin sa usaping pampamilya at panlipunan. I refrain from having to be called love guru kasi parang it's just too high of a moral high ground para i-claim. My style is more of a social brainstorming because my favorite subject among others is social science. So sometimes you hate me because I always give the unpopular advice. Hindi ako laging I don't always conform to what's popular. I'm always guided by morality, and morality is ever changing. Now, medyo ano po, professor kunyari ako. Morality is ever changing. Morality is always based on
what's acceptable. And what's acceptable is always based on norm, and norm is ever changing. What's normal 20 years ago is not normal today. So it's ever changing, but the core remains. The core should remain. Like for us Filipinos, may mga bagay na whatever we do, hindi katanggap-tanggap sa atin as Filipinos. That na sa ibang lahi katanggap-tanggap. So I always stick to my core. Nandun po ako palagi. Tinukoy naman ni Papa Jackson ang kahalagahan ng mainstream media ngayong laganap na ang paggamit ng social media. Maybe I'm still longing for the mainstream. Diba? Iba pa rin yung dynamics of going to work and working with people, producing a content that has to play a role with the creatives of other people. So yun yung dahilan ko kung bakit ako why I wanna do this. Mapapanood at mapakikinggan ang LDR sa himpilang ito simula Abril 6, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Samantala, handa na ring maghatid ng aliw at kwela ang sikat na radio personality na si Kuya Chico sa ating viewers at listeners, kaya ito na lamang ang kanyang paalala. Ito yung aabangan nyo sa akin. So ako excited ako to work with beautiful people dito sa Aliw Broadcasting. So sana makayanan nyo yung gulo ko. Sana magulo talaga ako eh. At yan ang aking report. Ako si John Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ay nako, abangan natin yan, partner ha. Mukhang magulo talaga. Mukhang magulo, kwela talaga, magbibigay aliw talaga. Oo, talagang mabubuhay ang ating istasyon dahil sa mga bagong programang ito. Lalo na kay Papa Jackson. Mapapanood na yan susunod na. Ang mga bagong programa, pwede na ba natin sabihin? Pwede na. Yung Love LDR ni Papa Jackson, Love Discussion at Reactions. Tulay Pilipino. Tulay Pilipino. Gaida. At Walang Bulahan. Yun, Walang Bulahan kasama si Kuyang Benji Paras. At Ronnie Magsano. Yun. Abangan. Ayan, tagap naman tayo ng ulat mula sa lalawigan. Presyo ng sibuyas sa Occidental Mindoro nananatiling nasa 40 hanggang 45 pesos kada kilo ayon sa DA. Detalye mula kay Mariboy Isibido. Nananatiling matatag sa pagitan ng 40 hanggang 45 pesos kada kilo ang farm gate price ng sibuyas sa Occidental Mindoro. Ito ay ayon sa mga opisyal ng Department of Agriculture kasabay ng paglilinaw na ang naunang pagbaba ng presyo bago ang kasagsagan ng anihan ay hindi dulot ng importasyon kundi posibleng manipulasyon sa merkado. Ayon kay Alfonso Esguerra, chairperson ng Regional Agriculture and Fishery Council, may indikasyon na ang biglaang pagbaba at pabago-bagong galaw ng farm gate price ay maaaring resulta ng pagtatangka ng ilang traders na impluwensyahan ang presyo ng sibuyas sa merkado. Iginit din niya na hindi tama ang mga ulat na iniuugnay ang pagbaba ng presyo sa bagong importasyon ng sibuyas. Nilinaw naman ng Department of Agriculture na wala pang bagong importasyon ng sibuyas sa kasalukuyan. Ang mga imported na sibuyas na sa merkado ngayon ay bahagi lamang ng mga stock na naangkat ilang buwan nang nakakalipas. Nagbabala si Esguerra na ang maling impormasyon tungkol sa importasyon ay maaring makaapekto sa mga desisyon ng mga magsasaka sa panahon ng anihan. Aniya kapag ka naniwala ang mga magsasaka na babagsak ang presyo dahil sa importasyon, maaring magmadali silang ibenta ang kanilang ani sa mas mababang presyo na nagiging dahilan upang humina ang kanilang kakayahang makipagtawaran sa merkado. Sa ngayon, hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na isaalang-alang ang umiiral na farm gate price na 40 hanggang 45 pesos kada kilo sa halip na ipilit ang presyong 50 pesos. Paliwanag ng mga opisyal, bagamat nais sa mga magsasaka na makakuha ng mas mataas na kita, mahalaga ring mapanatili ang balanse upang hindi tumaas ng gusto ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan na maaring makaapekto sa kakayahang bumili ng mga mamimili. Ilang paghahanda sa panahon ng anihan, pinayuhan ng Regional Agriculture and Fishery Council ang mga magsasaka na magbenta na lamang ng sapat na dami ng sibuyas upang mabayaran ang kanilang mga utang at mabawi ang gastos sa produksyon habang ang natitirang supply ay maaring itago sa cold storage facilities. Sa ganitong paraan nila maaari nilang hintayin ang mas mataas na presyo kapag tumaas muli ang demand matapos ang peak harvest sa buwan ng Marso. Samantala, naikipag-ugnayan ng Department of Agriculture Mimaropa sa tanggapan ng Provincial Agriculturist at sa Food Terminal Incorporated upang makapagbigay ng mas maraming market options para sa mga magsasaka ng sibuyas sa lalawigan. Pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng subsidy sa tracking cost ng mga sibuyas na ihatid sa Food Terminal Incorporated upang mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang
kanilang ani sa merkado lalo na sa panahon ng anihan. Mula Occidental Mindoro, katuwang ang Philippine Information Agency, Ronda Patrol Mariboy Sibido para sa impilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, high value target na babae sa Victoria, Laguna arestado sa buy-bust operation ng PDEA. Ang detalye mula kay Arman Cambe. Isang high-value individual mula sa Victoria, Laguna ang dinakip ng mga operatibo ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang buy-bust operation Kamakalawa sa Purok 1, Barangay Nanhaya ng nabanggit na bayan. Kinilala ang suspect na si Ade Sunshine, 32 anyos, walang asawa at residente ng nasabing lugar. Samantalang pinaghahanap naman ng mga otoridad ang kasamaan nito. Nakumpiska sa posesyon ng suspect ang 15 gramo ng shabu na may street value na 8,000 piso at mga drug paraphernalia. Nakakulong na ngayon ang suspect sa PDEA Police sa Custodial Center na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Arman Cambia mula Calabarzon, nagulat pa sin pila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa Hilagang Luzon. Magkahiwalay na search warrant operation ng mga otoridad sa Cagayan na kumpiska ang droga at baril. Ulat mula kay Ronald Idol Domingo. Nasamsam ang ilang illegal na droga at mga baril sa isinigawang magkahiwalay na implementasyon ng search warrant ng kapulisan sa lalawigan ng Cagayan kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Sa kabasan na Peña Blanca, kung saan matagumpay na naipatupad na pinagsanib na pwersa ng Peña Blanca Police Station at iba pang operating units ang search warrant laban sa isang suspect na kilalang si Aka Ramon, 35 years old at presidente ng nasabing bayan. Nagresulta ang operasyon sa pagkakamsam ng isang plastic sachet na naglalaman ng kilalang shabu na may tinatayang bigat na 0.5 grams sa mga aluminum foil, 4 na disposable lighter, 11 bala ng caliber 22 at 1 bala ng caliber 45 na baril. Agad inaresto ang suspect at dinala kasama ang mga ebidensya sa Regional Forensic Unit 2 para sa kaukulang pagsusuri at dokumentasyon bago ang pagsampa ng kaso laban sa suspect. Samantala sa Barangay Paradise, Gonzaga, Cagayan, naresto rin ang isang suspect na kilang si Aka Rica, 50 years old, matapos ipatupad ng Gonzaga Police Station ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591. Nasamsam sa naturang operasyon ang isang Elisco M4 rifle na may scope, laser at flashlight, isang arms 45 caliber pistol, mga magazine at kabuang 70 bala ng iba't ibang kalibre. Isinigawang inventaryo at pagmamarka ng mga nakumpiskang ebidensya sa presyensya ng mga opisyal ng barangay alisunod sa itinakdang pamamaraan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat at sintilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! National Food Authority Kamsur may sapat na supply ng palay at bigas sa mga bodega. Ang detalye ng balita mula kay Melvin Machado. Umaabot sa 466,000 kaba ng palay habang 51,000 bags ng bigas ang kasalukuyang nakaimbak sa bodega ng National Food Authority sa Barangay Palestina sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Ayon kay NFA Camarines Sur Branch Manager Jendelyn Celestial, tuloy-tuloy lang ang kanilang paggiling ng mga palay upang maging bigas at ipagbili sa halagang 20 pesos bawat kilo sa iba't ibang sektor gaya ng senior citizen, solo parent, PWD, transport sector at mga magsasaka. Magagamit din umano ang naturang supply sakaling merong kalamidad na dumaan sa lalawigan. Naghahanda na rin ang NFA Camarines Sur sa dagsa ng palay na ipagbibili sa kanila ng mga magsasaka sa panahon ng anihan sa susunod na mga buwan. Dami po tayong bigas supply o inventaryo ng palay. Nasa 466,000 po ang palay form at nasa 51,000 bags naman po ang in rice form. Tuloy-tuloy po ang giling para po maging bigas itong mga palay na ito at may issue po nga natin sa other mga outlets like yung P20 at yung kapag po ready din po tayo kung in case magkaroon ng emergency or calamities, bagyo.
Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa gitnang Luzon. Dalawang most wanted persons at isang notorious na tulak timbog sa serya ng anti-criminality operations. Alamin kung saan yan mula kay Kuyang Johnny Gole. Maya pahabak, Kuyang Johnny. Yes, good morning. Dalawang most wanted person and city level. Itong nasakutin ng mga operatiba ng Angeles City Police Station at isang drug pushers o kilabot na drug pushers dito rin sa syudad. Ang kanilang naaresto dito nga sa serye ng kanilang anti-criminality operations. Unang nasakuti itong suspect dito sa nasabing syudad matapos ilatag nga itong bypass operations dito sa lungsod ng Police Station 3. Samantala itong dalawang most wanted person, isa rito ay babae na may kasong human trafficking in person case at nagtago ito ng ilang taon. Samantala yung isang suspect naman ay sangkot naman din sa pagtutulak na illegal na droga at meron ding nakabimbing kaso sa hukuman. Itong dalawang most wanted person ay hawak na ngayon ng pulisya at nakatakda silang iharap sa hukuman ngayong araw na ito para sa kumpirmahin yung kanilang pagkakaaresto. Sa katuluyan na silang ibabiyahe sa piitan. Samantala itong drug suspect na nasakote ay kasalukuyan pang iniimbestigahan matapos makuha nito ng dalawang plastic sachet ng shabu na may halagang 13,600 pesos. Ito ay nakapit na ngayon dito sa ECPO Station 2 at sasampahan din ito ng kasong may kinalaman sa paglabag niya sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim nitong RA 9165 kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya mamayang umaga. So yan ang update buhat dito sa lungsod ng Angeles. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila. May tutulakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat kayang Johnny Gole. Samantala, sa ating Factor Fake 4-year high school system, ibabalik na ng DepEd sa susunod na school year. Totoo ba yan? Alamin natin sa report na ito. Isa pa rin sa mga pressing issues ng ating bansa ang edukasyon. Sa nakalipas na halos 1.5 dekada, nagkaroon ng malaking pagbabago sa basic education system natin na naisakatuparan sa pamamagitan ng Republic Act No. 10553 o ang tinatawag na Enhanced Basic Education Act of 2013. Pero mula noong taong 2024 hanggang sa kasalukuyan, kaliwat kanan ang panawagan sa ating pamahalaan, lalo na sa Department of Education o DepEd na i-review at ayusin ang senior high school curriculum. Bagamat kumilos naman ang pamahalaan at nagkaroon ng rollout ng decongested K-12 program noong buwan ng Enero, tila may problema pa rin sa edukasyon. Idagdag na rin natin dito ang mga unverified post na kumakalat ngayon na nagsasabing ibabalik na daw ang 4-year high school system sa ating bansa. Kung may katotohanan man ito, tuluyan itong bubuwagin ang K-12 program. For sure, ilan sa ating mga kababayan, lalo na mga magulang at mga mag-aaral na kasalukuyang nasa junior at senior high ang malilito, kakabahan at yung iba maiinis na naman. Pero bago paniwalaan ang post, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang pagsisiyasat, ang Facebook post mula sa page na Walang Pasok Advisory Updates ay nakakuha na ng tinatayang 86 reactions, mahigit 100 komento at humigit kumulang 1,200 shares. Ang naturang page ay may nasa 1,500 followers. Ayon sa post, matapos sumano ang masusing verifikasyon at pagpaplano, inununsyo raw ng DepEd ang pagbabalik sa dating 4 na taong high school curriculum.
Ginamit din sa post ang logo ng DepEd at ng Commission on Higher Education o CHED na nagpapahiwatig na ang desisyon ay umano'y pinagtibay ng dalawang ahensya. May kalakip din link ang post na sinasabing naglalaman ng opisyal na anunsyo. Mayroon ding mga videos online na tila ibinabalita ng isang kaduda-dudang newscaster ang pagtatapos ng K-12 program. Agad na nag-react ang ilang netizens kung saan may nagsabing hindi umano epektibo ang K-12 program at dagdag gastos lamang ito, habang ang iba naman ay nagpahayag ng pangamba sa magiging epekto nito sa kasalukuyang senior high school students. Ngunit napag-alaman ng aming news and information team na hindi inalis ang K-12 program. Sa madaling sabi, fake ang naturang post at claim. Sa katunayan, naglabas ng advisory ang Department of Education o DepEd kamakailan upang pabulaanan ng claim na aalisin ang grades 11 at 12 sa school year 2026-2027. Dagdag pa dito ang link na kalakip ng post na sinasabing naglalaman ng detalye tungkol sa umano'y desisyon ng Education Department ay hindi tumuturo sa isang lehitimong government website. Sa halip, ito ay nagre-redirect sa isang listing ng household product sa isang online shopping platform. May ilang netizens din ang agad nakapansin sa kahinahinalang link at nagbabala sa comment section, habang ang iba ay itinag ang DepEd upang mabigyang pansin ang maling impormasyon. Nanawagan din ng Education Department sa mga gumagamit ng social media na maging mapanuri at maingat sa pagbabahagi ng impormasyon online at sumubaybay lamang sa kanilang mga beripikadong social media accounts para sa mga opisyal na anunsyo at updates. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Pinoy Gising! Standby lamang po kayo, Philippine Standard Time. Pampalakasan, Carl Eldruyulo pasok na sa finals ng Gymnastics World Cup. Ang detalye mula kay paring Anjo Riñon. Magandang umaga at happy weekend, paring John Riz at paring Jello. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pinoy Gising! Pasok na ang gymnast na si Carl Eldruyulo sa floor exercise finals ng Baku leg ng FIG Artistic Gymnastics World Cup. Sa score na 13.8, nasungkit ni Yulo ang 4th place sa qualification round na siyang nag-secure sa kanyang pwesto para sa finals. Samantala, kasama rin ni Yulo na lumahok sa naturang kompetisyon ang kapwa Filipino gymnast na si John Ivan Cruz. Nakatakda namang ganapin ang floor exercise finals bukas, Marso 7. Para sa balitang pampalakasan sa impilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Andrew Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, park bomb ng 21. Inakusahan ng kamiyembro na si Sandara Park na gumagamit ng droga. Detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Anton! Anton! Para sa aking balitang showbiz, naglabas ang kontrobersyal na pahayag si Park Boom ng K-pop group na 2NE1 matapos igiit na siya ang ginamit upang pagtakpan ang umano'y paggamit na ipinagbabawal na droga ng kamiyembro nila na si Sandara Park. Sa isang handwritten letter na ibinahaging to sa kanyang Instagram account noong March 3, na kalaunan ay binura din ito. Binilikan ni Park Boom ang kanyang 2014 drug controversy kaugnay ng pagbili umano niya ng gamot na Adderall sa South Korea noong 2010. Ayon sa kanya, ang gamot ay inireseta para sa kanyang attention deficit disorder o ADD at hindi dapat ituring na illegal na droga. Iginiit ni Park Boom na si Sandara umano ang nasangkot sa drug use noong panahong iyon, ngunit siya ang ginamit na kapalit upang mailihis ang atensyon ng publiko. Gayunman, hindi nito tinukoy kung sino ang umano'y nasa likod na naturang plano, bagamat binanggit nito ang ilang personalidad na may kaugnayan sa kanyang dating ahensya na YG Entertainment. Samantala, ayon sa ulat ng Korean media outlet
na Osen, sinabi ng isang malapit na kakilala ng singer na isinulat umano ang liham sa panahong hindi matatag ang kalagayan ni Park Bom. Matatandaang noong 2014 ay sinuspende ng mga prosecutor ang kaso laban kay Park Bom matapos matukoy na may reseta ang naturang gamot. Sa mga nagdaang taon, ilang beses na rin naging kontrobersyal ang mga pahayag ng singer, kabilang ang pag-angkin na asawa mo niya ang aktor na si Lee Min Ho. At iyan aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayun, nag-share lang si Anton. Kaya medyo na-rate yung ano niya. Anton, nag-share ka. Sabi ko sa'yo, umihi ka bago mag-report. Ayan, pero syempre bago tayo magtapos, balita ko may nagbe-birthday partner. Oy, may nagbe-birthday. Sino yung nagbe-birthday partner? Oy, happy birthday kay sa OJT muna natin. Batiin na natin yung OJT natin. Si Monique Togade. Happy birthday. At syempre si Miss Shanen Regalario, ang Yon. ating staff mula dyan sa Traffic Department. Happy Ayun. birthday po sa inyo. Happy Ayan. birthday. At batiin din natin ang ating Oy. mga nakasama dito sa live streaming, dito Yon, sa sige, Facebook sige. Live. Andyan si Miss Susan Geronimo, good morning po. Mama Beth Samson, siyempre nandyan. Si Miss Hyacinth Lodivio, kilala mo yan? Oy, Haya, kamusta? Ayo. Ano? Kamustang may referral? Buhay. Ayan, sa aking lola na si Lydia Anicete Calata, kay Batman, ayan, Oy. good morning po sa inyo. Si Edwin Cabral Cruz, Yun. si Tristan Wyatt Gulay, Oy, at Tristan. si Miss Naida Romana. Yun, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ayan. Ayun, at bago tayo magtapos, partner, meron muna tayong patama for today. Ang utang na loob ay hindi mababayaran ng pera, pero pwede mong suklian ng respeto ang taong may magandang nagawa sa'yo. Tamaan ka sanang ikaw. sorry. Muntik na. Ay. Ayun, maraming salamat. At iyan po ang ilan sa mga balitang aming naihatid sa inyo ngayong Thank God It's Friday, Yay! March 6, 2026. Sa ngalan po ni Daryl Justin, kami po ang inyong lingkod, John Riz Galata. At ako naman po si Angelo Bainyo. Ang tabayanan ng susunod na programa, Pasada Balita, kasama sina John Ibanez at Drew Nasino. Yun, good morning! Bye! Aba, umaga